Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author promoter ng The Bible Evangelization. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, at gabayan ng kaliwan na galing banal na Santa Maria, ay ating po ibinabahagi sa inyo sa linggong ito, ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay ang salita ni Jesus ang hahatol. Yan. Ngayon po ay babasahin ko sa inyo ang mga mensaheng ito mula po sa Bagong Tipan o mabuting balita na paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Hesus Kristo. Yan. At ayon po dito kay Apostol San Juan, Kabanata 12, talatang 48. Ito po ang mensahe. May hahatol sa sino mang magtakwil sa akin at hindi tumanggap sa aking salita. Ang salitang ipinahayag ko ang hahatol sa kanya sa huling araw. Pagpatuloy po natin sa mga taga-Roma, Kabanata 2, talatang 5 hanggang 6. Ito po ang mensahe. Ngunit dahil sa katigasan ng ulo mo at di pagsisisi, pinabibigat mo ang parusang ipapataw sa iyo sa paghahayag ng puot ng Diyos sa araw ng kanyang paghatol, sapagkat siya ang gaganti sa lahat ng tao ayon sa kanilang mga gawa. Yan. Patuloy po natin sa 2 Tesalonica Kabanata 1, talatang 8. Ito po ang mensahe. Darating siya sa gitna ng naglalagablab na apoy at parurusahan ng lahat ng hindi kumikilala sa Diyos at hindi sumusunod sa mabuting balita tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Ipapatuloy po natin sa kay Apostol Santiago, Kabanata 2, talatang 12. Ito po ang mensahe. Kaya't mag-ingat kayo sa inyong kilos at pananalita sapagkat hahatulan kayo ayon sa kutusan magpapalaya sa inyo. Walang habag na hatulan ng Diyos ang di marunong mahabag, ngunit ang mahabagi walang dapat katakot sa oras ng paghatol. Pagpatuloy po natin sa mga taga-Kolosas, Kabanata 3, talatang 16 hanggang 17. Ito po ang mensahe. Ang mga salita ni Kristo itanim ninyong mabuti sa inyong isip at magpaalalalan kayo at magturuan ng buong kaalaman. Umawit kayo ng himno at awiting spiritual at may pasasalamat sa Diyos. At anong bang gawin ninyo sa salita o gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa pamamagitan niya ay magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Ito po ang mensahe salita ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoon Kristo. Kaya pasalamatan po natin ang ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, banal na Espiritu Santo, at gayon din po ang ating banal na Santa Maria. Yan. Ngayon naman po ipaliliwanag ko sa inyo ang mga mensaheng ito mula po dito sa tema na ang salita ni Jesus ang hahatol. Ngayon po inais ipabatid sa atin ang ating banal na Panginoon Diyos mula sa mga Kristiyano at sa lahat ng sa sangkatauhan mula dito sa bansang Pilipinas na hindi naman lingid sa kaalaman ng mga Kristiyano ang aral o ang mabuting balita o ang gabay sa atin ng banal na Panginoon Kristo sa ating mga nanampalataya na sa Panginoon Kristo na ang salita niya yung hahatol. Kaya ang nais ng banal na Panginoon Diyos ay nagtakda ng paghuhukom. Ngayon yung basihan at batayan ng paghatol ng Panginoon Diyos pagdating ng paghuhukom ay itong mabuting balita o inihayag, ipinangaral ng banal na Panginoon Kristo o yung kanyang isinagawa. So ngayon ang Panginoon Kristo ay itinalaga niya para tayo ay patawarin sa pagkakasala, iligtas tayo sa demonyo, patawarin sa pagkakasala at pagharian tayo. At tayo ay pagbuklurin, gabayan para sa kaligtasan nating spiritual, para sa pananampalataya natin sa Panginoon Diyos. Ngayon, yung iginabay niya sa ating salita, yung inihayag niya, ipinangaral niya, dapat nating sundin yon. Mamuhay tayo ayon sa mabuting balita. At kapag namuhay tayo ayon sa mabuting balita, tayo ay mayroong malaking pag-asa sa kaligtasan spiritual. Or kung tayo ay hindi susunod, mananampalataya sa Panginoon sa Kristo, susunod sa mabuting balita, mananampalataya sa Panginoon Diyos,
ay maaari tayong mahatulan sa impyerno pagdating ng takdang paghukom. Kaya ito mabuting balitang ito ang iuhusga sa ating lahat. Naka-stipulate dito ang mga kung papaano ang pananampalataya, ang pamumuhay sa mundo, kung sino ang maliligtas at kung sino ang hindi. Kaya kinakailangan tayo ay makasunod. Sa mabuting balita, tayong mga nakaalam na sa pagpapalaganap ng mabuting balita, at kung tayo nahatdan na nito, kung tayo ay nakarinig na sa Kanya, magkaroon na tayo ng pag-iisip upang tayo ay manampalataya sa Panginoon Diyos mula sa Panginoon Jesucristo. At tayo mga namulat na, tayo ay huwag mawawala sa pananampalataya sa Panginoon Jesucristo, sa pananampalataya natin sa Panginoon Diyos. Pailalim tayo palagi sa paghahari niya sa pananampalataya natin sa Panginoon Diyos, para tayo ay magabayan niya sa kaligtasan spiritual. Mula dito sa gabay na salitang ito at kanyang gabay ng kapangyarihan at mga pagpapala, para makaraos tayo, makayanan natin ang pamumuhay na ito at magkaroon tayo ng kaligtasan spiritual. At tayo ay patuloy niyang gabayan na tayo ay maligtas sa pang-araw-araw na pamumuhay, maiwasan natin yung pagkakasala. At tayo ay magkaroon ng kagaanan ng pamumuhay at maligtas tayo pagdating ng takdang paghukom. At kung nangyayari yan, sa panahon natin ngayon, na tayo ay sumusunod sa mabuting balita, nananampalataya sa Panginoon Jesucristo, nagpabuklod tayo sa Kanya, nananampalataya tayo sa Kanyang paghahari, nagpailalim tayo sa Kanya, sa pananampalataya natin sa Panginoon Diyos, malaking pag-asa natin sa kaligtasan spiritual. Kaya kung hindi tayo susunod, tayo ay hindi nananiwala sa Kanya, tayo ay nagpatuloy sa gawaing masama, wala paglabag sa batas at iba't ibang mga masasamang gawain, contestant tayo sa kaparusang impyerno o kaparusahan pagdating matang na panahon sa puot ng Diyos. Kaya tayo ay manampalataya at tayo ay magkaroon ng kaligtasan or tayo ay paparusahan. Ngayon, sa ating pamumuhay na ito, magpaalalahanan tayo. Kaya sa ating gawa at mga pag-iisip, salita, sa pamamagitan ng Panginoon Jesucristo at mabuting balita, diyan na ating batayan. Tayo ay palaging yung gawa natin, ang isip natin, ang salita natin ay nakabase sa mabuting balita, para tayo ay magkaroon ng malaking pag-asa sa kaligtasang spiritual at pang-araw-araw nating pamumuhay na tayo ay ligtas sa lahat ng uri ng kapahamakan hanggang sa darating na paghukom. Kaya tayo maligtas lahat kapag tayo habang nabubuhay tayo ay nagkakaroon tayo ng kaligtasan, para tayong nagiging tayo ay hindi napapahamak kung tayo ay mamumuhay ayon sa mabuting balita at sa gabay ng kapangyarihan ng Panginoon sa Kristo ng Panginoon Diyos. Ngayon, kung darating sa panahon natin yung paghukom, ano ba, sa generation natin, dahil ito yung sinasabing last day sa panahon ng Panginoon sa Kristo, sa panahon natin ginawa sa generasyong ito. So, kung ito yung nananampalataya, ay yung ganap na paghahari ng Panginoon sa Kristo, gaganapin niya ito sa panahon na ito. Kung siya darating ngayon, yung 1,000 years, yun yung ganap na paghahari na 1,000 years na. Sa ngayon tayo nagpapailalim sa paghahari niya sa loob ng simbahan, yung iglesia na sinasabi, na tayo ay nagpapailalim sa church, tayo mga Kristiyano, tayo nagpapailalim sa simbahan. Halimbawa, tayo bilang Kristiyano Katoliko, tayo yung nagpapailalim sa church sa pananampalataya na sa Panginoon Diyos, sa paghahari ng Panginoon sa Kristo. Ngayon, ay kung tayo ay papalari na maligtas, tayo ay hindi mamamatay. Hindi tayo makakaranas ng kamatayan kung darating ang Panginoon sa Kristo ngayon. Sapagkat ang pangunahin na biyaya ay yung sinasabing rapture. Kung nakakapakinig kayo ng rapture, yun yung sinasabi sa mabuting balita na ikaw ay kapag darating na yung paghukom, iaakit ka niya sa langit. At pati yung mga patay, bubuhayin na yon. Tapos iaakit sa langit yung mga namatay na maliligtas, isasali sa 1,000 years. Tayo mga isasali sa 1,000 years na hindi mamamatay ay iaakit sa langit. So ngayon, kapag ka doon sa ganap ng 1,000 years after nung hukuman niya na ng Panginoon Kristo ang mundo, halimbawa gagapihin niya na yung 666. Mag-aari kasi yung 666 para makiwas tayo sa pag-aari ng 666 at saka yung pagbuksa at paghuhukom ng Panginoon Kristo, akit sa langit yung mga hindi mamamatay. Ngayon, mayroong maliligtas pa rin doon sa pag-una kasi 1/3 lang yung i-annihilate na tao. May 2/3 pa na matitira. Doon sa 2/3 na matitira mayroong doon na mga hindi natatakan,
na matitira at mayroon ding maaaring natatakan pa na matitira doon sa two-third na yon na paghaharian ng Panginoon sa Kristo. Magtutuloy-tuloy yung pamumuhay nun eh. Ang hindi lang mamamatay na ay yung inirapture na nabababa at saka yung mga binuhay na patay. So makakasama sila sa 1,000 years ng Panginoon sa Kristo, walang kamatayan yon. Tuloy-tuloy na yon hanggang sa buhay na walang na yung ganap na pag-reign na ng Panginoon Diyos. Magtutuloy-tuloy na yun. But gusto the 1,000 years, yung pinakamagandang gift sa maliligtas, kasama ka ron. Or else yung ikaw yung muling bubuhay, kasama ka sa 1,000 years. So magigisnan mo ba yung mga paghahari ng Diyos sa mga tao na yung iba ay yung natira two-third. So kasama ka doon sa mga maghahari doon sa two-third na yun. So yun. Kaya yun ang pinakamaganda na pagpapala kung mananampalataya tayo kay Panginoon sa Kristo. Yung maging katulad natin ay tayo ay maliligtas, kasama tayo sa 1,000 years sa paghahari. Or else, kasama ka doon sa i-annihilate na one-third, dire-diretso ka na sa impyerno roon. Pagdating na ng panahon, ikaw ay sa impyerno na pupulutin noon pag na-annihilate ka sa unang pagkagunaw. At yung mga susunod pa na mga parurusa pagdating ng ganap na pangalawang paghuhukom. So, separate na yung sa impyerno at yung pupunta sa yung magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So kaya itong mabuting balitang ito, kung papailalim tayo sa Panginoon Kristo, malaki yung pag-asa natin na tayo ay magkaroon ng kaligtasan at sapagkat sa Kanya ibinigay na sa Panginoon Kristo yung pagpapatawad. Kapag tayo nanampalataya sa Panginoon Kristo, tayo pinapatawad sa pagkakasala natin. So kaya yung pangunahin na pananampalataya natin sa Kanya ay yung pagbibigay pagkakataon sa atin at pagpapatawad sa pagkakasala. Kaya tayo bagong tao na kapag nanampalataya tayo kay Panginoon Kristo. Ngayon, kaya tayo ay kung tayo ay binibigyan ng pagkakataon, halimbawa, nabago ka na, nanampalataya ka na, ngayon hindi pa rin iwasan ng tao na nagkakamali, na natitempa rin. Kaya at the end of the day, tayo ay hihingi ng kapatawaran sa Panginoon, yung mula Panginoon Kristo para napapatawa tayo sa ating pamuhay. But definitely, iwasan natin yung patuloy na pagkakasala kahit tayo ay nanampalataya na, kasi nga kahit napapatawad pa, kasi nga baka dumating yung punto, kasi lalo na kung mabigat, halimbawa ang kasalanan mo may kamatayang spiritual, mabuti kung hindi, para ikaw ay patuloy na pinapatawad at the end of the day. Pero kung grabe ang ginagawa mong sin, so maaaring ikaw ay hindi na mapatawad, at kapag ka ikaw ay maaaring mapuksa pa, mapahamak ka nga, ika nga. So kapag napahamak ka, at dahil nga sa gumagawa ka ng masama sa kapwa-tao, maaaring mapahamak kasi yung gobyerno, yan ang unang maging kapahamak ka mo. Sila yung unang at stake na poprotekta, mabigat kasi protection ng gobyerno. Kasi ang Panginoon Diyos, mula Panginoon sa Kristo, walang mapupirwisyon tao sa pagliligtas niya. Lahat kasi bibigyan ng pagkakataon para magbago. So kahit ang sama mo, bibigyan ng pagkakataon magbago. Hanggang ngayon. So ngayon, ang nagiging problema, yung gobyerno, syempre, kaakibat niya yan na siya yung nagpaparusa kasi sila ng kamatayan. Yung halimbawa, sa kanilang proseso ay sila ay pwede kanilang masalanta ang buhay mo kung ang ginagawang pumapatay ka ng tao, hindi ka na maawat. May dala kang baril, may dala kang deadly weapon na stake. So, authority nila kasi yun eh. Pero tayo mga pangkaraniwang nananampalataya, hindi tayo husga ng ganon. We never judge. Hindi natin pwedeng patayin yung kapwa-tao kahit anong ganong ginagawa niyang masama. So ngayon, kung ano yung halimbawa, kakibat ng gobyerno, kung ano yung kaya para tayo ay maligtas, wag iwasan natin yon. Hindi tayo makikipag-away, makikipagpatayan kung anong ginagawang masama ng kapwa-tao natin. Ngayon, syempre yung gobyerno ang dapat gagawa noong pagpwersa. Hindi tayo ang pupwersa. Hanggang makakausap natin, maiiwasan natin kung napapakiusapan natin, maaawat natin, magagabay ng mabuting balita, gawin natin hanggang sa sila'y maligtas at ang mga sarili natin, iwasan natin. Kasi kung makikipagpatayan tayo, mapaparusahan din tayo ng gobyerno. So yun. Kaya iwasan natin yun, na tayo ay makipagpersahan sa kapwa-tao natin or gumawa tayo ng paghihiganti. So, kaya sinasabi ng Panginoon, siya ang maghihiganti. Ang Panginoon Kristo ang siyang paparusa.
siya ang pupuksa doon sa mga masasama na hindi sumunod sa kanya pagdating ng takdang panahon. Yun, pupuksain niya yung mga hindi hindi sumunod sa kanya. Siya na mismo ang pupuksa sa mga taong hindi susunod sa kanya, kasama yung mga anghel. Yung nga 1/3 pangunahin at saka sa susunod na pangalawang pagkagunaw. Kasi mayroon last battle pa eh. Magdidigmaan pa si Panginoon Kristo at saka yung demonyo si Satanas, kasi mabubuhay siya after 1,000 years, mabubuhay siya, ikukuha niya sa kalaliman, lulukuhin niya pa yung mga tao pag after 1,000 years. So kapag naloko yung mga tao, lalabanan nila sa Panginoon Kristo. Kaya yung mga taong natira, nagpagsaling-saling lang yun, ang talagang hindi lang mamamatay ron at nasa paling ng Panginoon Kristo yung binuhay at yung mga yung mga mag-i-exist doon sa last time ng 1,000 years na mga kakampi niya at saka yung mga binuhay. So yun lang mag-exist sa 1,000 years na kakampi ng Panginoon Kristo. Pero yung mga lalaban sa kanya, gugunawin ng Panginoon Diyos one day. Gunaw ang buong mundo for one day. Annihilated lahat. Matitira lang yung binuhay at saka yung mga hindi na mamamatay. Siguro ay doon sa, kasi pagdating ng huling pagkagunaw, maaaring doon na rin bigyan ng pagkakataon na muling isa rin uli yung maliligtas doon sa transformation sa huling pagkagunaw. Muli maaaring doon mag-transform muli ng katawang panlangit doon sa huling pagkagunaw, kasi nga gugunawin na ng Diyos yung mundo kasama yung mga maluloko ni Satanas. Pero yung matitirang buhay doon, yung binuhay niya para yung unang binuhay at saka yung unang binuhay na patay. So pero doon sa kauli-ulian na yon, may mga matitirang maliligtas doon eh. So ngayon ang transformation doon, yung pagkagunaw, maaaring i-transform pa rin yun sa huling panahon sa katawang panglangit, yung kauli-ulian na mabubuhay doon sa 1,000 years, yung huling yugto ng 1,000 years na matitira mga tao roon. Ba't magsasalin-salin uli yan eh sa 1,000 years? So ang buhay ng tao 100 lang eh, di ba? So magsasalin-salin pa rin para pamumuhay natin na pangkaraniwan. Magsasalin-salin pa rin yan. So ngayon, ang pinakamaganda sa paghatol ng Panginoon Kristo, yan ang gagawin sa unang paghatol hanggang sa last na paghatol. Yung 1,000 years, pinakamaganda pagpapana sa atin kapag tayo ay nakaisa ron in our time. So yun, so sana muli ay naliwanagan na naman kayo ng mabuting balita ng Panginoon Kristo, nagabayan kayo sa kaligtasan spiritual, sa kanyang pagkatalaga sa kanya, sa pagharian tayo, bubuklori tayo, at kaligtasan na masunod natin yung kanyang salita para maligtas tayo sa ating pagbabahagi ng mabuting balita o paglilingkod natin sa kanya na ipalaganap ito. Sana kayo ay nagabayan ng mabuting balita at magkaroon ng malaking pag-asa sa kaligtasan spiritual kung paniniwalaan natin na sundin ito. At sana tayo ay patuloy na gabayan ng banal na Panginoon Diyos, Panginoon Kristo, banal na Espiritu Santo at ng banal na Santa Maria ng kanyang kaliwanagan, pagmimilagro, presensya sa mga oras na ito sa pagbabahagi natin ng mabuting balita, ng kaliwanagang presensya at ng banal na Panginoon Diyos, banal na Espiritu Santo at ng banal na Santa Maria. Sana gabayan niya tayo ng kaliwanagan ng kanyang presence sa ating pagbabahagi ng mabuting balita. At hindi lamang sa mga oras na ito, nagabayan tayo ng kanyang presensya ng kaliwanagan, kundi sa panahong ito, tayo ay gabayan niya ng kaliwanagan sa panahong ito at maliwanagan tayong lahat ng gabay na ito, lalo na ito ay huling panahon na kung siya ay darating sa panahon na ito, itong gabay niya, ito yung malaking bagay para sundin natin at lalo mag-boost tayo sa pagtupad ng mabuting balita. Sa mga ganitong klase ng mga kanyang pagmimilagro sa atin, sa mga kagaya natin na nanampalatayang binibigyan ng ganitong klase ng mga gabay na makagabay na mayroong ganitong pagliliwanag sa mga milagro para sa pagpapalaganap ng mabuting balita at pagliligtas ng kasama sa pagliligtas ng sangkatauhan. So ngayon, sana yung sa Interfaith Unity ay patuloy na maliwanagan ni Banal na Santa Maria ang lahat ng mga reliyon. Magkaisa tayo diyan, unawain natin yung mga reliyon para hindi tayo nagkakaroon ng sigalutan, na umisawayan, sakitan, digmaan, hanggang sa digmaan o karasan. Bagkus nakagagabay tayo sa mga pamilya, community, kapamahalaan, iba't ibang mga lahi, bansa at buong mundo.
At doon sa CBCP and Vatican Church, maliwanagan kayo ng mabuting balita ng Banal na Santa Maria. Naway patuloy nyo pong patuloy nyo at maging matibay kayo sa paggabay, pagbubuklod ng sangkatawan sa pananampalataya sa Panginoon, mula Panginoon sa Kristo at mabuting balita. At patuloy nyo mabuklod ang lahat ng naniniwala ng Kristiyano na makaisa sa pagliligtas ng sangkatauhan mula sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Ayan. At sa ating munting kakayanan, patuloy tayo na nanampalataya sa banal na Panginoon Diyos, Panginoon Sokri, Banal Espiritu Santo, Banal Santa Maria, na tayo patuloy ng gabayan ng kanyang milagro, kaliwanagan, presensya sa ating pagbabahagi. Isugo ang Banal na Santa Maria na at magmilagro. Iba't iba niya ang pagmimilagro, kapangyarihan, gabayan niya tayo ng kanyang kapangyarihan, lalong-lalo na sa paggabay natin sa mga kapamahalaan, na ito ay maliwanagan at ito ay magabayan ng mabuting balita. Yan. Kaya yung mga kapamahalaan, maliwanagan kayo ng mabuting balita at ng Banal na Santa Maria, at kayo mamahala ng mabuting matuwid, tugunin yung karapatan ng tao, patas na hustisya. Sa kayo yung inyong mamamayan ay makapamumuhay ng mapayapa, maunad ayon sa karapatan. Protektado sila. Hindi sila makakapanampalataya sila ng lubos sa banal na Panginoon Diyos mula sa Panginoong Hesus Kristo. Yan. At sana ay patuloy tayong pagpalain, protektahan ng ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon Hesus Kristo, Banal na Espiritu Santo, at Banal na Santa Maria, at sama-sama tayong mamuhay ayon sa mabuting balita. Muli, magandang hapon sa inyo lahat at ganda.